Pinasara ng Department of Migrant Workers ang isang consultancy firm sa Maynila na nangangako umano ng maritime jobs sa kanilang mga nabibiktima. Para sa update, magbabalita live mula sa Maynila, Simon Gualvez. Mon, paano nabisto itong panluloko ng sinasabing consultancy firm? Cheryl, huling linggo nitong Agosto nang makatanggap ng reklamo mula sa isang nag-a-apply at nagbabaka sakali makapagtrabaho bilang seafarer ang DMW o Department of Migrant Workers kung saan hindi siya nakaalis papunta sa bansang ipinangako sa kanya nitong naturang agency or nitong naturang consultancy firm na Double D Training Consultancy Services. Ang nangyari, after nilang matanggap yung reklamo, nagsagawa ng surveillance itong naturang ahensya nitong buwan ng Setyembre at Oktubre at nagkaroon sila ng two-strike rule kung saan napatunayan na tama yung natanggap nilang reklamo mula sa isang hindi pa pinangalanang complainant. Cheryl. Ito ba ay registered business o sadyang binuulang para makapanloko? Yan ang malaking problema na sinasabi nga rin ng DMW after nilang matanggap itong reklamo ng complainant, lumalabas na hindi rehistradong recruitment agency itong naturang consultancy firm. Bagay na sinasabi naman or depensa naman ng mga tauhan nito, talagang nagre-refer lamang naman daw sila sa mga legal at mga lehitimong mga recruitment agencies, bagay na bawal daw ayon sa DMW dahil lumalabas na recruitment, kumbaga illegal recruitment din daw ang ganitong klaseng kalakaran. At isa pa, may lumalabas din na information na naniningil itong naturang consultancy firm, una, ng referral fee doon sa mga lehitimong mga recruitment agencies para sa kada ulong kanilang maibibigay doon. Pangalawa naman, may report ang DMW na naniningil ng nasa 80,000 pesos na placement fee itong naturang consultancy firm na again, bawal na sinasabi ho ng DMW. Cheryl. Gaano karami na ang nabiktima nitong pinasarang firm at maibabalik pa ba ang perang nakuha nila sa mga biktima? Patuloy na ina-account, Cheryl, yung bilang ng mga biktima dito sa naturang consultancy firm. Pero sa isang whiteboard na nakita natin doon sa loob ng kanilang opisina, lumalabas na hindi bababa sa 50 mga aplikante ang kanilang pinoproseso para nga makalabas ng bansa at makapagtrabaho bilang mga seafarers o seaman. Ang sinasabi dito ay hindi talaga matukoy pa ngayon kung may babalik yung pera. Kaya naman talagang direct filing na yung gagawin naman ng ahensya para nga sa mga sangkot dito sa illegal recruitment na kanilang nabisto. May naaresto na ba sa isinagawang operasyon ng DMW? Yun ang wala, Cheryl, no? Walang naaresto kasi wala namang aktwal na transaksyon silang na-entrap dito sa ginawa nilang pagpapasara ng naturang consultancy firm. Kaya naman ipinasara na lamang yung naturang opisina habang sasampahan na nga ng patong-patong na kaso kabilang na yung syndicated illegal recruitment itong Double D Training Consultancy Services. Cheryl. At para hindi na mabiktima ng mga ganitong modus, saan ba dapat nag-a-apply yung mga kapatid nating naghahanap ng maritime jobs? Nako, ito na nga, Cheryl, talagang pang-apat na ito for this year na mga ipinasarang mga kumpanya na sangkot nga po sa illegal na pagre-recruit, gaya na lamang ng mga magtatrabaho nga sa ibang bansa, particularly mga seafarers o seaman. Ang sinasabi ng DMW, mga kapatid, una, i-check yung ina-applyan ninyong mga recruitment agency sa dmw.gov.ph. Meron doong button kung saan pwede mo ma-verify yung mga lehitimong recruitment agencies. Doon itatype lamang yung pangalan. Kung lumabas doon, at ibig sabihin, nakarehistro itong recruitment agency. Kung wala doon yung recruitment agency, red flag na daw kaagad yan. Pangalawa, kapag naniningil, nililinaw ng ahensya, wala pong placement fee na pwedeng singilin sa mga aplikante, dito nga lalo na yung mga maritime, mga jobs, At pangatlo, iwasan daw yung pakikipagtransaksyon sa mga bahay-bahay at saka yung online. Mas maigi raw talaga na magpunta sa mga opisina para mas ma-verify mo yung legitimacy nitong mga naturang recruitment agency. Cheryl. Sa iba pa nating kapatid na nakaranas ng ganitong panloloko, Mon, saan sila pwedeng lumapit?
Ito rin ang sinasabi nga ng Department of Migrant Workers, no, hinihimok talaga nila ang lahat po ng mga posibleng na biktima din ng ganitong pagkakataon. Maaari kayong pumunta sa tanggapan ng DMW sa may Ortigas, EDSA, kung saan talagang tatanggap sila, talagang ipoproseso nila yung mga ganitong klaseng reklamo, bagay na i-verify din nila, gaya nga nung ginawa dito sa Double D Training Consultancy na nagkaroon ng mga surveillance teams na i-deploy para mapatunayan kung tama yung reklamo, dumaan sa due process yung gagawing pagpapasara kung sakasakali man ng mga illegal na kumpanya na sangkot sa illegal recruitment. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.